So, magbili kami ng suit kasi bukas gagala kami guys. And then, kasama ko yung aking sister-in-law at saka yung sister-in-law ng aking sister-in-law. Oh. Maria? Macho? Kasi size yag medium? Ikaw wadda yan. Large medium कर लो मेरे wadda yan. नहीं यार छोटा भी देता मैं Nagpunta nga kami ng bazaar at kasama ko nga yung aking sister-in-law at saka yung isa babae ay sister-in-law din niya. So, diba, nag-asawa na yung aking sister-in-law. So, yan yung sister-in-law niya. Dito sa aming lugar ay malayo nga kami sa mall kaya dito kami namimili ng mga damit sa bazaar. Yung bazaar dito meaning ay parang market ba na malilit mga tindahan pero madami sila so doon kami namimili. Malayo kasi yung mall dito mga 1.5 hours tapos ito kasi dalian na pamimili ng damit. Magpasyal nga kami ng mga simbahan kasama yung family ng aking sister-in-law, I mean yung asawa ng family na aking sister-in-law, ganoon ba? At dahil na napaka-attentive nitong aking sister-in-law, sabi niya na kailangan daw namin bumili ng bagong damit dahil na hindi pwede yung mga dalang damit para sa simbahan na pupuntahan natin. So punta kami ng ibang shop kasi parang fitted nga sa saan pero sa taas hindi siya okay. Suit? Suit or midi? What is miti? Midi, what you have tried in the... Then what is suit? It's not suit? Suit, nahi, it's palazzo suit. Acha. Ah, okay. Cotton चाहिए. Either same. But tight है. Medium है? इधर देखो. दीदी इधर देखो. Yung kulay purple na nakita nyo kanina is maganda siya. Fitted talaga sa akin pero sa ibabaw na medyo maluwag konti yung sa harapan at ayaw ng aking sister-in-law. Gusto niya talaga yung maganda tignan. Charis. So naghanap ulit kami ng mga bagong, mga ibang shop na mga ganito. Yung tawag nila dito is Mitty daw. As you can see, iniisa-isa talang chine-check na aking sister-in-law yung damit guys. Dahil medyo maano talaga yan siya sa mga klase ng damit dahil nga marunong din siya magtahi. May mga gusto silang kulay na para sa akin guys pero ayaw ko naman, hindi ko naman gusto yung kulay so hindi kami nagkakatugma. At saka may mga kulay din na okay pero maluwag naman sa akin. Kaya nag-fitted kami tapos may mga magaganda, meron ding hindi. नहीं सही हाँ सही है और क्या कपड़े तो ले लिए Suman sa iya? खाली तो ओल्ड लुकिंग May napili na ako guys sa pangalawang store kaya lang sabi ng aking sister-in-law na maghanap pa daw muna kami ng ibang shop. So napunta kami dito sa last shop na ito tapos nagtingin-tingin kami. Paminsan pag pumupunta talaga kami ng mga bazaar guys, nahihiya talaga ako na magtingin-tingin ng mga damit, lalo na yung mga sa bazaar, yung mga maliliit na store kasi yan yung mga ano nila, mga damit nilalagayan nila, tinutupian nila tapos nilalagay sa plastic. Tapos pag gusto mong magtingin, niisa-isa yan nilang nilalatag sa'yo. Lahat-lahat, yung kurta, yung style, yung tela. Tapos pag di mo naman nagustuhan yung design or kulay niya, naghahanap talaga sila ng way guys. Naglalatag ulit sila ng mga kung anong klaseng mga design or tela or kulay. Tapos halimbawa 15 na peraso or more than 15 yung pinakita set pero wala kang bibili. 'Di ba nakakaawa paminsan pero ganun talaga dito sa India guys. Pag pumipili ka ng mga damit, talagang ganyan guys. So kaya paminsan nahihiya talaga ako. Let's go. एक मिनट चलो अब एक मिनट वेट करो Bumalik kami dito sa pangalawang store guys. So dito ko nga binili yung aking
dress na susuotin, miti yung tawag nila dito, na para bukas sa pupuntahan namin mga simbahan. Tapos si Didi naman, yung sister-in-law ko, naghanap naman siya ng ganyan na baka may magustuhan siya, tsaka yun yung suotin niya. Pero may ano na siya, damit na siyang susuotin. Naghanap lang siya na baka lang na may magustuhan siya kasi ito ready-made na din siya. Pwede din suotin. Alam mo ba guys na halos siguro mga more than 10 siguro, more than 10 or mga 10 siguro yung talagang mga 15 ganun. Basta marami talagang pinakita dito yung may-ari. Pero walang nagustuhan sila. Nag-fit din yung aking sister-in-law. Pero medyo ano sa kanya, medyo masikip. Kasi nga medyo malaki yung bayawangan ng aking sister-in-law. So wala silang napili guys. Iya. Nag-fitting sa iya. Ano? Kami dyan ako. Yung aking sister-in-law nga guys, maldita nga yan, mabait. Yung ganun, maldita pero mabait. Ganun yan guys. Pero napaka-soft-hearted yan guys. Tsaka lagi ako inuuna. Napaka-attentive na kahit ba, katulad niya na hindi ako nag-iisip na bibili ng damit. Pero bigla lang nag-ayan. Sabi na bibili daw kami ng damit. Para nga susuotin ko sa gala namin. Kasi yan matapang na masungit na mabait. Ganun. Pag lumalabas kami, lagi talaga nagtatanong, anong gusto mong kainin? Anong gusto mong bilhin? Bili natin. Pag nagugutom ka, magsabi ka lang. Pero kahit kailan di pa talaga kami nag-away niyan guys. Simula nung pagpunta ko dito sa India 2017. So ilang days na siya dito sa bahay talaga guys. At alam nyo ba na laging tumutulong talaga siya. Hindi laging tumutulong kundi talagang siyang kusa yung nagtatrabaho dito sa bahay. Naglilinis, naglalaba. Kahit kailan hindi pa ako nakalaba guys. So, nang pagdating ko dito sa India talaga. Unless sa mga ako naglalaba. Pero kasi konti lang naman kasi yung mga damit ko. Nilalaban talaga nila. Kahit sabi ko, huwag niyo nang laban. So pag uwi namin sa bahay guys, alas 8 na kami ng gabi na nakauwi guys. At nandito nga yung mga kapatid ng aking Mel, ng aking mother-in-law. Bumisita sila. At yun na nga, nagchikahan na nga kami. Habang nanonood kami dun sa wedding. Itong pinanood namin guys ay wedding video to ng aking sister-in-law nung kinasal siya noong January. So tinitignan namin. Tapos natatawa nga kami dito. Alam mo ba, na yung mga relatives, yung mga kapatid ng aking Mel ay talagang magkasundo kami. Nagtatawanan talaga kami pag andito yan sila sa bahay, nakatambay. Kasi nga, nagchichismis kami, kami sa video, yung mga ganon. Habang pinanonood namin yung mga video guys, nagtatawanan talaga kami kasi yung mga reaction namin ba nung mga video na yon, hindi namin namalaya na yun nakuha pa lang siya sa video, natatawa talaga kami. Minsan nga lang sila dito pumupunta guys. Pag umuwi ako, talagang nandito yan sila, ang tawag dito, bumibisita talaga silang lahat. Minsan pa isa-isa sila, pero may time talaga na silang lahat talaga ay pumupunta para mag reunion kumbaga. Tapos yung mga batang nakikita niyo dyan na maliliit na ay mga anak nila, anak ng kapatid ni Mami, at saka yung isa din anak ng kapatid ni Mami, ganun. Ang sarap lang tignan sa mata na nagkakasundo kayo, tapos nagchichikahan, nagchichismisan, ganun. Parang minsan naintindihan mo sila, minsan naman pag diretso-diretso talaga lahat, hindi mo naintindihan. Natawa talaga ako dito guys sa video na ito, para kung sino ba yung itsura ko dyan sa pagkaupo, tapos alam mo ba yung washing machine na yan, parang yung post yun, nagtatawanan sila yung kapatid ng aking mother-in-law kasi nga nagtatawanan sila para yung forma ko daw, akin to, kami ang bumili nito para to sa parang ganun daw yung itsura. Yung itsura ko dyan, sobrang tawanan talaga namin guys. Alas 12, mag-aalauna na kami nakatulog guys. Tapos pag gumising pa ako ng 4:30 AM dahil nga aalis kami, pupunta kami ng mga simbahan, di ba? Pero hindi kasama yung mga relatives ng mga kapatid ng aking men. Na ito guys ay jog yung tawag nila dito. A day before yan sa kasal. Nagsasayawan yan sa bahay. Tapos pupunta sa ibang bahay, mga bahay ng ibang relatives guys. So ganun. Tapos alam mo ba guys na natatawa talaga ako dito. Hindi tawa talaga ako dito dahil nga sa mga mga ganap ba. Tapos sabi na nga ng kapatid ng aking mother-in-law na matulog na daw kami. Sa sunod na lang daw namin tignan yung ibang video. Tapos guys, alas 12 yun sabi matulog na. Alas 12:30 hindi pa kami natutulog guys. Nagchichikahan po sila. Nakikisali na rin ako. So yun lang guys. Thank you for watching. Bye bye. Till next vlog.